Guys, dapat talaga 'pag mga public school, lalong-lalo na ang mga high school, dapat talaga dalawang gwardiya diyan, 'no? Isa yung sa gate na nag-check ng mga bag at nag-check ng mga pumapasok sa area nila. Tapos isang guard para sa robing, 'no? Sa robing guard para ma-check niya at ma-secure niya yung buong area sa loob, 'no? Pag minsan kasi yung likod ng school, marami diyang nag-over the backod ng mga outsider, minsan yung mga estudyante na pag may gusto silang ipasok na gamit, no? Na alam niyo na, yung nagagamit sa hindi tama, yung nagagamit sa masama, ay kapag may gusto silang ipasok, doon nila dinadaan sa mga likod eh. No, nag-over the backod yan sila, doon nila dinadaan para maipasok doon sa school. Kapag isa lang nga ang gwardiya, kapag sa gate lang na nag-check lang ng mga gamit-gamit, kahit i-check mo yan, lahat ng papasok sa gate, kahit i-check mo yan kung ikaw lang ang isang gwardiya at walang roving guard, no? Makakapasok pa rin talaga. Makakapasok pa rin talaga yung mga dapat hindi pasok ng mga gamit na nakapipinsala. Makakapasok pa rin kung doon idadaan sa likod, kung mag-over the backod sila doon, makakapasok pa rin. Kaya karamihan talaga sa mga public school, lalong-lalo na yung high school, yan. Makikita natin nung papansin talaga na isa lang talaga yung gwardiya, talagang sa gate lang talaga eh, no? Walang, wala man lang kasama, wala man lang kabady, wala man lang roving guard, no? Tapos makikita pa natin yung pinapagamit ng agency sa kanila, talagang yung SFA, yung, alam niyo na, yung gamit nga, pansin natin parang sira eh, no? Parang hindi gumagana, no? May mga agency talaga na nagpapagamit sa mga gwardiya, no? Yung mga ini-issue nila, ay minsan ay sira na, minsan din na gumagana, bulok na baga, kaya kalawangin na, para may masabi lang na may gamit yung gwardiya, pang display lang, ay paano nga kung nagkaroon ng pangyayari na pinasok yung area ng gwardiya, ang public school, tapos maganda pa yung gamit nung pumasok sa area, anong panlaban ng gwardiya, di ba? Di ba wala? Kasi anong maasahan mo nga doon sa gamit ng gwardiya, eh, kalawangin na, bulok, sira. Yun, di ba? Kalawangin na nga, bulok, tapos sira pa, ay wala na. Di, kasama na rin yung gwardiya sa magtatago, di ba, doon sa damuhan, sub na rin yung mukha doon sa buhanginan. Siyempre, wala naman siyang ibang tatapat doon sa pumasok sa area niya eh, no? Kaya, dapat talaga may budget yan sila sa gwardiya na ano, no? May dagdag silang budget para sa gwardiya. Kasi karamihan talaga sa mga public school, isang gwardiya sa umaga, isa lang sa gabi. Karamihan, yung ibang school naman, wala nga eh. Yung public school na yun ha. Wala pang gwardiya. Yung ibang school naman, katulad nitong sa akin, panggabi lang ako. Ako lang isang gwardiya sa gabi lang ako. No? Ay walang problema dito, elementary ito eh. Pero dapat talaga pag mga high school, yan. Pero kagandahan ni sana pag elementary, may gwardiya din sa umaga. No, para masecure din yung mga bata sa masecure at mabantayan din ng maayos yung mga bata. Oh, no? Yun, siguro ay gano'n na nga, wala siguro silang budget nga siguro para sa yung mga public school yung wala silang budget nga siguro para sa gwardiya na makakasama nung gwardiya. Makikita naman natin yung ibang gwardiya ay isa lang talaga, sa gate lang talaga. Tapos sa dami ba naman bata niyan ay buti kung ilang pirasong bata lang ay sa daming bata niyan, pumapasok. Pag inisa-isa mo na yan ay, di na isa-isa mo na, hindi mo na makikita yung sa likod ng school na may tumalo na pala sa bakod, may pumasok na pala sa area. Hindi mo na malalaman yun. Ay busy-busy ka lang doon sa harapan eh. Kaya nga yung, di ba, parang sinasamantala nila eh. Uy, isa lang yung gwardiya talaga oh. Doon tayo daan sa likod. Lalong-lalo na ang mga high school. Talagang experience ko lang sa mga high school. Lalong-lalo na sa mga public school. No? Naranasan ko kasi na isa lang talaga ang gwardiya sa umaga, isa lang sa gabi. Naranasan ko dyan na busy ako dun sa harapan. No? Pag check ng mga gamit ng mga gwardiya, may nakakapasok pa rin na mga pasaway na bata doon sa likod. Nakakapasok pa rin.
Nag-overlap ako doon sa likod, doon sila dumadaan sa likod. Ay, hindi mo na maano yun, mahabol, hindi mo na mapuntahan dahil busy ka na nga sa harapan, busy ka na doon sa gate pa lang sa harapan. Pag iniwanan mo naman yun, may makakapasok ka doon na iba na hindi mo ma-check. Pwedeng pasukan ng outsider. Sa public school kasi, maya-maya din naman nalabas dyan ng teacher eh. No? Labas-pasok din naman, bisita, labas-pasok. Kaya talagang focus talaga sa gate. Kaya yun lang, dapat talaga may gwardiya talaga na roving guard. May roving dapat talaga. Bukod yung sa gate, bukod yung roving para ma-secure niya yung buong area. Mache-check niya yung mga hindi naka-uniform. Pag nakita niya hindi naka-uniform, ibig sabihin, outsider yun. No? Outsider yun. Yung mga outsider kasi na yan, lagi yung pumapasok sa ano eh, sa mga school. Lagi talaga yan, dumadaan niya sa likod, nag-overlap ako dyan para makapasok lang. Ganyan talaga bang karamihan sa ano eh, public school. Kaya mahirap mag-duty sa public school ah. Lalong-lalo ang mga high school. Mga pasawayan dyan sila kapag hinigpitan mo naman. Yun, magalit naman sa iyong magulang. No? Susugudin ka naman doon sa school. Ayan. Experience ko yan ay, pag higpitan mo yun sila, susumbong yung mga estudyante sa magulang. Susumbong yung mga bata sa magulang ng wala naman sa ano eh, tama yung sumbong eh. Tapos pupuntahan ka sa school. Siyempre, sasabihin sa'yo, ba't mahigpit ka daw? Ang sasabihin mo dyan, siyempre, ano eh, para din naman sa kanila yun. Yan na nga, yung mga magulang nga dyan na nagagalit sa gwardiya, bakit daw hinigpitan yung anak nila? Bakit daw ganyan, check. O yan na nga, para masiguro na safe yung anak nyo na pumapasok sa school. Para safe. Dahil di naman pare-pares ang isip ng mga bata eh. Dapat talaga sa bahay pa lang, tinuturuan nyo na yung mga anak nyo ng tamang asal, tamang disiplina. Para pagdating sa school, may tuturo lang sa kanila ng teacher nila, yung mga leksyon sa ano, sa school. Karamihan talaga sa mga bata eh, yung iba mabait-bait din sa bahay, pagdating sa school, pasaway na eh. Pasaway na, bibigay lang ng sakit ng ulo sa teacher eh. No? Lalong-lalo na yung high school. Ayan, experience ko dyan sa high school. Talagang araw-araw ko talaga niyan makipaghabulan talaga sa mga pasaway na estudyante yung bigla lang pumapasok na hindi tumitigil sa gate. No? Lalo-lalo na kapag malingat ka lang ng konti. Yung may nakausap pa lang na bigla na teacher, pag may tinanong sa'yo, talagang lulusot bigla yan. Papasok talaga yan, lalong-lalo na kapag may tinatago, pipilitin niya nila mga pasok. Minsan tatalon pa sa likod ng bakod, likod ng school. Kaya dapat talaga may budget talaga yan sila. May budget talaga yung public school sa dagdag na gwardiya para masecure yung mga bata. No? Yung roving guard baga, dapat may roving guard man lang sa umaga at meron sa gate. Kahit dalawa, kaya na yan. Tapos sa gabi, kahit isa lang, sapat ng isang gwardiya sa gabi na isa. Okay na yun. Di ba? Di lang mga buddy.